On May 15, 1948, the Civil War transformed into a conflict between Israel and the Arab states. Following Israeli Declaration of Independence, the previous day, Egypt, Transjordan, Syria, and expeditionary forces from Iraq entered Palestine. So, ibig sabihin mga kapatid, ayan na yun. Pati yun ng picture, yan yung nangyari mga kapatid. Tingnan nyo mga itsura nila. 1948, kwentahin nyo, 1948, 2023, saan na sila nakarating pagdating sa armamentong pangmilitar? Pag hindi pa nagtino ang Hamas, ilalabas ng laser nila. Sila lang mga kapatid ang may Iron Dome. From 1948, tingnan nyo yung pag-advance ng kanilang technology sa war. Ilang taon lang yun. Tayo, 1948, kinukupkup natin sila, di ba, nung bagong digma. Tayo, ito pa rin tayo. Nabubuhay sa mga tora-tora na bumabagsak ng kusa. Amen ho ba? Sila yung wisdom na binigay sa kanila ng Panginoon, Iron Dome, na hindi naisip ng Amerika. Amen ho ba? Pagdating sa intelligence, mga kapatid, alam ho natin na yung waves, galing sa kanila, kay gulat na gulat yung mga kaaway. Bakit alam kung nasaan sila? Amen ho ba mga kapatid? So ibig sabihin, ano nga yung lumilipad? Yung drone mga kapatid, nagugulat sila, bakit alam kung saan sila nagtatago? Hindi nila alam. Kala nila laruan lang, pero drone pala. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Anong ibig sabihin? Ito ang Israel, kasama nila ang Panginoon. Saan ka pa uupong? Hallelujah! Tingnan niyo mga kapatid, kung noon na lotek pa sila, hindi sila tinalo, ngayon pa kaya? Amen ho ba? Oo, may Biblia, pero ang Israel ay isa rin sa patunay na buhay ang Diyos. Ang sabi mga kapatid dito, may datos ho tayo. Sige, pakisuyo po. Tingnan niyo po mga kapatid. Noong May 10, 1949, ayan, pinasuli yung kanilang ilang buwan mga kapatid. Captain Abraham Brent Adam raising the inflow at Rush a site now in Iliad, marking the end of the war. Siyam na buwan niya, nakakailang buwan pa lang. Lotek pa ang gamit nila, pero nagtagumpay sila. Pinagtulong-tulungan sila mga kapatid. Amen ba? Kaya yung mga pastor na mga hinahamon ni Pastor Ramil noon, huwag matakot, magtatagumpay tayo. Amen. Hindi nyo nakita yung prophecy, ang naghahabol ay ang tao para makakapit sa sipsip. Amen ho ba? Para makita ng tao ang kahalagahan ng pagsabi, pag-anib, pag-upong sa bayan ng Israel. Amen ho ba? Next na. Date 15 ng 1948 hanggang 10 ng March 1949. 9 months, 3 weeks, and 2 days. Wala silang mga gamit na high-tech, pero hindi sila tinalo. Malamang may Diyos sila. Amen po ba mga kapatid? At yun ang lakas ng loob na lagi ko mga kapatid tinataglay sa aking puso na ang gawain sa Balagtas, ang gawain sa Santa Maria ay magtatagumpay kasi ang Diyos ng Israel ay Diyos din namin. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga ho, tingnan nyo ho yung lokasyon. Former British mandate of, yan. Actually mga kapatid, dumagdag ho yung kanilang teritoryo. Kaya pag nanalo ho ang Israel ngayon sa Hamas, lalawak ho ang kanilang lupa. Amen ho mga kapatid? Pastor Arnel, ang ibig sabihin nun, marami na naman ang Israel o Israelita na uuwi kasi malaki na naman ang kanilang lupa. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Kasi nga nakaprepare sa pag-uwi. Ang nasyon ng Israel nag-uuwian. Ang mga Israelita, ganun din ang mga mananampalataya.
ka umuwi sa Torah. Sabi nga ni Pastora, may parallelism. Amen ho ba? Pag hindi mo nasalo yung anointing na yan, mga kapatid, maiiwan ka. Matutuyo ang church. Kasi walang glory. Sinabing umabante, hindi ka umabante. Mamamatay ka sa init o mamamatay ka sa lamig. Amen ho ba mga kapatid? Kaya ang church na hindi sasabay sa glory, sa Shekinah ni Yahweh, mamamatay. Ang hirap pa naman ng church, ang tagal mamatay. Patay na, mukhang buhay pa rin. Di ba ganun sabi ng Revelation? Mukha kang buhay pero patay ka na. Ganun ang church eh. Patay na pero, di ba parang buhay pa rin? Kasi nga ang buhay, mga kapatid, ay wala lang dun sa existence. Dun sa power. Amen ho ba mga kapatid? Hallelujah. Next slide please. Sana makapaghapunan po tayo. Ang sabi ho ng Ezekiel, mga kapatid, ito ho yan, yung picture. Ayan, result. Ito yung result ng Israel victory. Partial. Jordanian victory, Palestine, Arab. Nanalo ho sila. Amen ho mga kapatid? Kung di ako nagkakamali mga kapatid, yung time niya nag-extend yung kanilang territory. Kasi sa bawat digmaan na nanalo, nag-extend ang kanilang territory. Next, ano po? Yun, territorial changes. Ito. Israel keeps the area allotted to it by the partition plan, capture 60% of the area allotted to Arab state. So, ibig sabihin, ayan o. Ibig sabihin mga kapatid, yung Gaza Strip, bunga ho niya. Amen ho mga kapatid. Amen po ba? Next slide. Ang sabi ng Ezekiel, ito na, ayan, ito na. Kita niyo po yan? Ganyan karami nag-uwian ng Israel at nangyayari din po yan sa spiritual. Yung mga pastor na gusto nang manumbalik sa Torah, spiritually ganyan ang itsura. Umuwi ng Israel. Kaya lahat, amen, uwian na. Kaya tayo mga kapatid, hindi pa tayo nakakarating na yung iba sa atin nakarating na, hindi pa nakakarating ng Israel, pero nakauwi na. Amen, ho ba mga kapatid? For I will take you from the nations, gather you from all the lands, and bring you into your own land, Canaan, Israel. Jeremiah chapter 16, verse 15, But as the Lord lives, who brought up the sons of Israel from the land of the north and from all the countries where he had banished them, for I will restore them to their own land, which I gave to their fathers. Mga kapatid, prophetic yan. Kailan mangyayari yan? Fullness of time. Ngayon na po. Amen po ba mga kapatid? Di ba dati, yung mga Pentecostal movement, pag gusto mo manatili sa Baptist, ayaw mong kumawala, di ba, ayaw mo mag-tongues, ayaw mo ng healing, may iwan ka. Kaya nga si Don Moen, siya yung ginamit na instrumento para yung mga Baptist maging Bapticostal. Naalala niyo po ba yun? Siya yung nag-introduce nun. Meron siyang malaking ginawa, pinagawa ng Panginoon na isa-isa ho kami ron kasi mga himnaryo ho kami. Pero nung siya kumakanta ng gospel song, wow, yung mga Baptist pumapalakpak na. Yung mga Baptist naglilehans na rin. Amen ho ba mga kapatid? Tapos dumating yung prophetic. Amen ho ba yung deliverance? Kasi dapat makasabay ka sa mo. Pag pinilit mo yung sarili mo, hindi, Baptist ako, Baptist forever, Baptist. Diyan ka na magtatapos talaga. Amen ho mga kapatid. Kaya ngayon, pag hindi tayo, sabi ng gano'n ni Rick Warren, ang isang mahusay na surfer mga kapatid, hindi lang yung marunong at mahusay sumakay sa kanyang surfing board, kundi may marunong tumiming sa alon. Who know how to catch the wave. Kailangan masalin natin yung wave. Amen ho ba mga kapatid? Baka mamaya ang dami ng wave na dumating sa atin, napapalampas natin. Amen ho ba mga kapatid? Amen. At pag tayo nasa wave na, hindi naman tayo pupuwersa, sasakay lang tayo sa agos ng Espiritu. Amen ho ba mga kapatid? Hallelujah. Saan ba ako kapatid? Romans chapter 8. Ayun, Hebraic roots. Tingnan nyo. Parang introduction lang ho yata yun na.
Hindi ho. Para lang mo kasi maunawaan natin. Mga kapatid, ang ginawa mo natin dyan, mga passage. Hindi nyo napansin, puro Biblia ho mga kapatid. Kasi baka akalain natin, nakakahaka natin ito. Hindi ho. Ito yung mga Hebrew roots passage. Ephesians chapter 2, verse 11 to 14. Kaya't alalahanin ninyo, ang dati niyong kalagayan, kayo'y pinanganak na mga hintil at di tuli. Ang tawag sa inyo ng mga Hudyo, ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Noong panahon yun, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Noong nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil ang mga Hudyo at mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Ang sabi ho rito mga kapatid sa Romans chapter 8 verse 14 to 17, for as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of what? Adoption, by whom we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bear witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. So ibig sabihin mga kapatid, kung paikliin natin yun, saan pumapasok yung Hebrew roots? Dapat mga kapatid, tayong lahat makatanggap ng spirit of adoption. Yan yung mga theology natin mga kapatid sa simbahan na hindi natin, bakit kailangan ng spirit of adoption? Kasi nga, tayo'y hindi bayan ng Diyos. Meron siyang bayan, meron siyang totoong anak. Ang kailangan mo lang ampunin. At ang isang ampon ay may karapatan na kagaya ng isang original na anak. Amen o ba mga kapatid? That's Hebrew root passage. Hindi pwede mong sabihin tinatanggap mo si Kristo na hindi mo kinikilala ang kanyang Jewish roots. Amen o ba mga kapatid? Sabihin niyo nga ulit, adoption. Kilala niyo si Ruth? Amen o ba? Ano nangyari kay Ruth? Ang sabi niya gano'n kay Naomi, sa kanyang biyenan, sabi niya gano'n, your God will be my God. I am a Moabite, I'm a Moabite, ngayon your God will be my God. Your people will be my people. Amen po mga kapatid? Kung parang sinasabi niya, mula ngayon, hindi na po ako magiging Moabita. Mula ngayon, ako'y Israel na. Ang Diyos po ng mga Moabita ay iba sa Diyos ng Israel. Ngayon po, siya na ang magiging Diyos ko, ang Diyos ng Israel. Kaya pagsama niya po mga kapatid kay Naomi, na-receive niya ang spirit of adoption. Kaya yung kultura mga kapatid ng Israel na kung saan ang isang kamag-anak ang sasano sa namatayan ng mga asawang lalaki ng kanyang kamag-anak naging applicable sa kanya. Bakit? Kasi isa na ho siyang convert. Adopted na ho siya sa Israel. Amen ho ba? Naisip po ba natin yun? Amen? Amen. Kaya, yung blessing na meron sa Israel, blessing na kanyang tinanggap, ano yun? Naging magulang lang naman siya ni Yeshua. Amen ho ba? And by the way, sino ang magulang ni Boaz? Bibigyan ko ho ng bibingka. Sino po? Nakalimutan niyo na ho ba si Rahab? The prostitute. Matthew chapter 1 verse 1 to 5. Si Rahab ang nanay ni Boaz. Isang adopted child of God. Amen po mga kapatid. Kaya si Yeshua, ang kanyang pinagmulan, hindi siya purong-puro mga kapatid. Diba kala natin royal blood? May dugo siya ng prostitute. May dugo siya ng Moabite. Pero bakit mga kapatid, malinis na dugo ang dumaloy? Kasi adopted. Amen. Amen po ba mga kapatid? Amen. Amen po ba? Amen. Kahit pa tayo dugo ng Sangano, dugo ng Barbaro,
Dugo ng pinakamasamang lahi sa mundo. Pag tayo ay inampon ni Kristo sa kanyang bayan, lahat ng yun malilimot na. Ang iyong identity, I am an Israelite. I am a Hebrew. Amen o ba mga kapatid? Hallelujah. Next. Kaya nga ang sabi ng Exodus chapter 4 verse 22, ang sabi po, then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my son, my firstborn son. Walang replacement theology. Hindi mo pa pwedeng palitan ng pagiging anak ng Israel. Amen mo mga kapatid? Kaya ka nagiging anak ng Panginoon kasi inaampon ka niya. Israel pa rin ang kanyang panganay. Amen ba? Amen. Yan ang problema sa replacement theology. Pinalitan na ng church ang Israel. Mali po. Hindi po. Sila pa rin ang piniling bansa. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, ang ibig sabihin ng firstborn mga kapatid is bakir. Sabihin mo bakir. Diyan ho galing mga kapatid yung bikurim, yung first fruit. Ang maganda ho mga kapatid sa bikurim, galing ho siya sa salitang bekor. Kung titingnan ho natin, yung bet, sabihin nyo nga po bet. Kasi yun eh, yung bet. Kasi may tatlong letra ho siya, bet, shop, resh. Bekor or bikurim, dun ho siya kinuha. Yung bet is 2, yung sinanda niya kung aleph is 1. Ibig sabihin ang bikurim, double. Amen ho mga kapatid, sa sinundan niyang letra, ang gematria niya, ang numerical value niya is double. Yung bet is 2, yung aleph is 1, so doble. Pangalawa, yung shop, ang gematria niya, ang numerical value niya is 20. Tapos ang mga kapatid, yung sinundan niyang letra na yun is 10, double. Amen po mga kapatid, yung resh, 200, and it is right after kof, which is 100. Anong ibig sabihin? Kahit anong gawin natin, blessed pa rin ang Israel kesa sa atin. Tayo ay mga ligaw na ulibo pa rin. Amen po mga kapatid? Dapat matanggap natin yun. Amen po ba? Oh, hallelujah. Kaya nga, pagdating naman sa John chapter 3, verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Kung firstborn ng Israel, si Yeshua naman ay only begotten Son. Sa Hebrew mga kapatid, ang ibig sabihin niya ay monogenes. Na ang ibig sabihin mga kapatid ay one of a kind. So ibig sabihin mga kapatid, kahit si Yeshua, hindi pwedeng palitan natin mga kapatid. Ibig sabihin ganito, tayo mga hintil, tanggapin natin ang katotohanan. Kaya tayo kabilang sa pamilya ng Panginoon sa awa at biyaya niya lang. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Ako mas gugustuhin ko na yun. Amen po ba? Na ako mga kapatid, dinadaluyan ng biyaya at awa niya. Kahit mauna ang Israel, Israel, ang tigas mo ng ulo, pero sabi ng Romans 11, mamaya, ito po, babasahin ko, medyo mahaba siya. Ang sabi ng Romans chapter 11, and some of the branches were broken off, and you being a wild olive tree, were grafted in among them, and with them became a partaker of the root and fatness of the olive tree. Do not consider yourself to be superior. Ano nangyayari ngayon? Mga kapatid, yung church, mga kapatid, anong ginagawa? Kahit sa church may anti-Semitism. Kanina gusto ko yung sinabi ni Pastora, mga kapatid. Ang sinabi niya, dapat ang kulay natin ay puti at bughaw. Huwag na po tayo sumama sa ibang church. Huwag na po tayo sumama sa ibang lahi na anti-Israel. Amen po ba mga kapatid? Dapat pro-Yahweh tayo, pro-Israel. Amen po ba? Palakpakan po natin siya. Hindi ko na kung tatapusin mga kapatid. Kaya dito, yung illustration na natin, sige. Total, nabanggit ko na si Ruth, so yun na yun. Tatalo na tayo. Sabihin nyo nga, Hebrew root connection. Yan si Ruth. Amen. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Parang sinasabi natin, Pastor John, kung ano ang kultura nyo, kultura. Kung ano ang inuutos sa inyo ng Panginoon nyo, susundin ko na rin. Kaya walang
Kaya walang selective obedience. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Dapat ang mga anak ni Yahweh makatawid. Sabi niyo nga ako makatawid. Meron po kami mga kapatiran na may mga negosyo. Alam niyo, parang ang sama na, alam niyo, minsan nauupo ka, parang sama-sama ako ng pastor. Ang sama-sama ako ng pastor kasi yung bakery, nagpe-preach ako ng Shabbat. In-encourage ko na magsara yung araw ng Shabbat. Pero pikit mata akong nagpe-preach. Kasi gusto natin silang matuto at lalong magpalaki. Alam niyo yung bakery na yun mga kapatid? Alam naman natin yung bakery. Matutulog ka ng gabing-gabi, gigising ka ng maaga-maaga. At ang bakery mga kapatid, tinatapatan siya ng maraming bakery, pero walang makapagpatumba sa kanya. Tumaas ang harina, tumaas ang asukal, bumagsak yung mga bakery, siya nakatayo pa rin. Kasi nagsasabat ho ito, ang pamilyang ito. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Amen. Sayang ang kita ng Sabado. Pero mga kapatid, may pagkadugmatik si pastor. Pero kasi kautusan niya ng Panginoon. Kasi maraming Babilonya sa buhay natin na dapat tayo'y makalabas. Sabi nga ni Malakias, subukan natin ang Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Bilang preacher, yun ang trabaho. Pero hindi po ako galit sa inyo. At wala ko akong ibinibiin na ito ang tama at mali kayo. Kaya nga, ang Torah, hindi nyo nakita, ang ganda-ganda ng Torah. Choose. Mili kayo. Choose this day. Amen o ba mga kapatid? Dapat ang pastor, hindi siya na may personal. Pag ayaw sumunod, okay lang. Sabi nga ni pastor, part siya ng growth. Ikaw, ito na yung naunawaan mo, siya, ito pa lang. Pagpasensyahan natin. Amen o ba? Pero huwag tayong titigil sa pangangaral. Amen o ba mga kapatid? Hanggang sa maunawaan niya at makita niya yung big picture. Next slide, please. Revelation chapter 18, verse 2 to 4. With a mighty voice, he shouted, Fallen, fallen. Tama po. Fallen, fallen is Babylon the Great. She has become a dwelling. Babylon. Sabi niyo nga ako, Babylon. She has become a dwelling for demons and a haunt for every impure spirit, a haunt for every unclean bird, a haunt for every unclean and detestable animal, for all the nations have drunk the maddening wine of her adulteries. The kings of the earth committed adultery with her, and the merchants of the earth grew rich. Grew rich. Yung mayaman, committed adultery. Ibig sabihin mga kapatid, ang pinag-usapan dito is religion. Then I heard another voice from heaven say, Come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues. May sumpa ho. Amen po ba mga kapatid? Next slide please. Jeremiah chapter 43 verse 13. There in the temple of the sun in Egypt, he will demolish the sacred pillars and will burn down the temples of the gods of Egypt. Saan ho ito? Hindi ho tayo naninira ng religion. Saan ho yan? Sa St. Peter's Square. Meron ho silang pillars. Yan ho ang mga pinagbabawal ng Biblia. At sino ho itong relihiyon na ito? Ito ho ang nagpakalat ng Kristyanismo. Nahati lang ho sila sa Protestantism. Tinanggap ho natin yung Protestantism. Naging evangelicalism. At alam ho natin mga kapatid na hindi naman talaga na-transform. Amen ho ba mga kapatid? Makikita natin. Ano ang meron mga kapatid? Tingnan yung religion ho yan. Ang tawag ho sa religion na yan, Christianity. Pero meron ho siyang mixture. Ang pangalan niya ay Christianity, hango kay Kristo. Pero ang kanyang lugar ay katluan, luklukan ng demonyo. Mixture. Sabihin mo po mixture. God hates mixture. Come out of her. Tapos ang sabi mo rito for pagan.
For pagans, the obelisk was a solar symbol that represented a vital flow between heaven and earth, a way of communicating with the divine. Sorcery, witchcraft. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? The ancient Egyptians regarded them as symbols of the sun god Ra and placed them the pairs of the entrance to their temples. The obelisk is also regarded in the occult as a phallic symbol. When it is erected inside a circle, it is supposedly representative of the sex act. Immorality. Immorality. Kaya ang church at ang immorality, synonymous. Amen ba? Sorry ha. Sorry. Sa pagano, buntis na kinakasal, ganun din naman sa church. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Amen. Walang pagkakaiba. Saan lang, kailan lang magkakaroon ng pagkakaiba? Kapag naging Torah obedient. Hindi natin sinasabing perfect, pero mga kapatid, yun ang disenyo ng church. Papunta sa holiness. Amen ho ba mga kapatid? Amen. Pagkain na, hindi mo maisuko, yung pa kayong malalaki na. Amen ho ba? Sapat nga, hindi mo maibigay sa Panginoon. Ano pang araw ang kaya mong ibigay sa Kanya? Hello? Iyon po yung tanungan ngayon. Kaya nga dito po yung next slide po tayo. The square has been described 8-rayed sun wheel design, which is pagan symbolism in the middle of the sun wheel is large Egyptian obelisk. Ayan mo. Planado ho yan. Anong gusto sabihin ni Pastor? Yan ang mga churches natin ngayon. Hindi nakita yung mga design ng ating churches ngayon. Ang mga church, mga kapatid, dapat simple lang di ba? Pero hindi. Sa dami ng design na gusto natin, may crucifix pa, may... Amen mo ba mga kapatid? May mga patulis. Dapat ang church, simple lang. Kagaya ng tabernacle. Simple lang. Amen mo ba mga kapatid? Dapat ang nagpapaganda sa church ay glory niya. Amen mo ba mga kapatid? There is in the picture, Babylonian sun god Shamash, who sit on the right side by holding his hand, the scepter. Ito po yung isang drawing. Yan. Mamaya maintindihan natin bakit pinapakita yung pastor, which is the symbol of his power. He has also the ring in his hands. On the left is the king with two servants. There is the altar, and in the middle where there is a picture of 4-ringed sun with its rays. In the picture is the Babylonian wheel of the sun. Sun god. Sun god. Sira. Kaya nga mga kapatid, dapat sa church, wasan na natin yung mga symbol. Medyo mag-alis na tayo ng mga symbol. Itira natin yung mga biblical symbols na lang. Menorah. Amen mo ba mga kapatid? Yan, yung Ark of the Covenant. Simple natin. Amen mo ba mga kapatid? Amen mo ba? Amen. And sorry to say, kahit ang krus ay hindi simbolo ng Christianism. Kung tatanungin niyo ako, mas maganda pa yung ictus. Alam niyo, ictus yung isda? Yun. Talagang dokumentado ho yun. Mga fishers of men. Mas magandang simbolo pa yun ng pananampalataya kaysa sa krus. Kasi kay Constantine po yung krus na yun. Okay. Sige. Malapit na ang hanap pa. Amen ho ba mga kapatid? Sino si Antiochus mga kapatid? Siya ang bumaboy sa templo. Anong ginawa niya sa templo mga kapatid? Sige, yung mga picture po na. Yan. Anong ginawa niya? Sa templo mga kapatid, naghandugo siya ng baboy. Na-imagine niyo ba yung church natin pag nakakain na tayo ng lechon, nakakain na tayo ng mga forbidden food? Kaya nga si Pastor Rabin, may pig noon pag pista kailangan walang mga tama po ba, Pastor? Lagi yung sinasabi yun Hindi niyo napansin mga kapatid, kung ano ang iyong pagkain, yun din ang handog. Hindi ka pwedeng maghandog ng marumi. Hindi ka rin pwedeng kumain. Ang pwede mo lang kainin ay yung mga bagay na pwedeng ihandog. Kaya nakalimutan natin yung mga talata. Whether you eat or drink, do it. 1
1 Corinthians chapter 10, verse 31. When you eat baboy, nag-glorify ba si God? Amen? Nakalimutan natin yung ganong kaliteral yung mga talatang yun. Amen ho ba mga kapatid? Amen ho ba? Umiinom sila ng alak, pero ang iniinom nilang alak ay mga kusyer. Hindi sila umiinom ng tanduay. Kasi, pastor, may alak ka. Tingnan mo, hindi mo na naman naiintindihan yung konteksto. Yung alak dyan, kusyer. Katas ng ubas. Amen ho mga kapatid? Walang alcohol yan. Next po, ayan. Yan ang pinakamatindi. Actually, yung ibang picture, ulo lang po ni Zeus. Pag nasa labas ka mga kapatid, ito po yun. Pag nasa labas ka, templo siya ng Panginoon. Pero pag pumasok ka, mixture. Templo ng Panginoon. Templo ni Jesus. Ganun din ang mga simbahan natin ngayon. Pag nasa labas ka, templo ng Panginoon. Pag pumasok ka, makukonfuse ka na. Ganun din ang ating katawan. Templo ng Holy Spirit. Minsan, hindi rin. Mixture. Amen ho ba mga kapatid? Inuulit ko, hindi biro ang Messianic faith. Ito ay buhay. Alam niyo, noong 2018 mga kapatid, bago ko i-receive totally ang pananampalatayang ito, namatay ko yung asawa ng tita ko. Katulad yung sinyer ko sa kapatid ko, kay Connie, at kay Pas Alvin. Yun din ang dinila ko sa Bicol. Sabi ko nga kay Pastor Ramil, buti na lang, kinasihan ako ng Espiritu. Kasi wala akong ibang alam, Yeshua lang. Tapos yung Levitical diet, yun lang alam ko. Hindi ko pa alam yung feast. Alam ko na yung feast, pero hindi ko alam kung paano gagawin. Pero may lakas ako ng loob. Yung tita ko mga kapatid, sinyeran ko siya from 6 a.m. to 12 p.m. So may imagine nyo kung gano'n ko kahaba mag-preach. 6 a.m. to 12 p.m. Hindi ko alam na uminom na yung oras. At ngayon ho yung tita ko, mula 2018, ngayon mo, Messianic na po siya. At ang maganda ron, nag-iisa lang siya. Pero siya yung kapatid ng nanay ko na pinakapanganay doon sa Bicol. Kumbaga siya yung pinakamatanda ko. Yun, pinag-uusik din siya ng mga tita ko. Kasi retired teacher po siya. Yung isa kong uncle na retired teacher din, sinishare niya naman. So hindi ko na problema yung iba. Problema niya na. From 2018 hanggang ngayon 23, isa na siyang matibay na Messiah. Pero alam niyo, hindi ganun kadali yun. Nung namatay yung tito ko, asawa ng tita ko, kalilibing ho, syempre gustong aliwin ho mga kapatid yung kapatid nila. Nag-swimming ho kami sa Bicol. Isipin niyo ba naman, habang nagsaswimming kami, mayroong centennial tree na nabali. Tingnan niyo sa balita Bicol 2018, nabali ho, nagbagsakan mo kami. Pero wala akong namatay sa amin. Ako nakakatawa kasi ang nipis na ng buko, sa ulo pa yung tama ko. Tapos tinamaan ako sa balakang. Na-knock out ako, na-knockdown ako for almost 2 minutes. Kasi makikita mo sa CCTV. Kung meron mong isang sanga, century-old tree, pinagsakan mo kami. Kung meron lang isang sanga na may nakaganyan ng tulis, di na tayo magkikita-kita ngayon. Alam niyo mga kapatid, lahat kami duguan, lahat kami after ko ma-share yung tita ko nun sinishare ko pa rin yung word, etc. Yun naman yung way para maborn again yung tita ko. Pero hanggang ngayon, nararamdaman ko yung sakit sa balakang. Kaya ako sinasabi mga kapatid, ang kaaway, ang pakikibaka, sa pananampalataya nito ay hindi biro. At ang katotohanan, bago ko humarap sa inyo ngayon, habang ginagawa ko ito, dumalo ako sa matinding apoy.
na halos pwede ko nang maging dahilan para hindi tumayo sa inyong Bible. But praise be to Yah. Napakayaman ng awa niya. Pinatayo niya ho sa inyo. Amen ba? Kaya itong mensahe na ito, itong ilang pirasong sulating ito, apoy ho ang pinagdaanan ito bago ito mabuo. Kasi ako mismo nagtanong kay Pastora, Pastora, ano po ang topic? Bigyan niyo po ako. Kung ano po yung nasa puso niyo. Mula noong tinanggap po ang aral na to, maraming pakikibaka. Pero kahit minsan hindi ko nakitang natalo siya. At yun na nagiging pag-asa ng aking Diyos. Amen mo ba? Mga kapatid, mga classmates sa Roth, ituloy natin yung binhi na tinanim sa atin ni Pastor Ramil. Buhay pa si Pastor Ramil, nag-commit na ako sa church. Sinabi ko na sa church, kasi yun ang sabi sa amin ni Pastor Ramil eh, makakapunta tayo ron. Eh ako, estudyante ko, excited ako. Sige, Pastor, sama ako. Nagsabi na ako sa church. Si Pastor Ramil, nagsabi siya, ganito ang plan. Ano ba tayo si Pastor Ramil? Muntik na humalibing kasama niya ang pananampalataya ko. O, si Pastor, lalo na siyempre, asawa siya, pero ako bilang estudyante, nanghina ako. Pero alam niyo mga kapatid, yung kamatayan niya, blessing din. Kasi para akong bata na laging nakasuso sa kanya. Pero nung namatay siya, natuto akong yung mga basic na tinuro niya kung paano mag-research, paano gumawa ng teaching, yung inspiration na binigay niya. Sabi ko, Ama, kahit konti lang, maanggihan ko. Dahil hindi ko sasayangin na napakagandang aral na ito, na nagbago sa buong church namin, sa aking buhay. Pinagrota ko po ang lahat ng leader sa aming church. Kasi alam ko, magiging kalaban ko sila. Total, kalabanin niyo si Pastor Ramil. Si Pastor Ramil, ang bigyan niyo ng sakit sa ulo. Tara, atin tayo ng rota. Karamihan ng umatin, yung mag-asawa ron, elder na. Si kapatid na Ernie, graduate ko yun ng rota. Yung nasa likod, isa na po siya mga kapatid sa namumuno. Itong dalawang to, mag-asawa, from Quezon City, Pastora, nagpupunta sila ng San Rafael, uma-absent siya every Friday. Graduate na ako. Anong inani ko? Pastor na. May katuwang na ako. Strong ang aming Shabbat school. Alam niyo yung Shabbat school namin sa Santa Maria, siyempre, alam niyo, mga inaabot, mga naka-uniform pa yun. Basa ko kapatid ko po. Hallelujah. Sige po. Malapit na. Kakain na tayo. Yung benefits, bibilisan ko lang po ito. Ano yung benefits mga kapatid? Parang isa-summarize na lang mo natin. It clarifies the continuity between the Old and New Testament. Sabi ni Pastora kanina, walang Old and New Testament. Ang meron lang, Bible. Ano yung New Testament? Walang end. Bible. Amen mo ba? Dahil walang hati ang Biblia. Ang Biblia ay magkadugtong. Hindi mo maiintindihan ng bagong tipan pag hindi mo inaral ang lumang tipan. Yeshua is the Passover lamb. Saan kinuha yun? Sa Old Testament. And by the way, 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, wala pa pong New Testament doon. Amen ho ba mga kapatid? Ang hawak ni Pablo nung sinabi niyang all scripture is God-breathed. Ang hawak niya ron, Tanakh. Ano yung Tanakh? Torah, the Nevi'im, and the Ketuvim. Amen ho ba? Next slide, please. Bibilisan na natin. Konti na lang po ito. Ayan. Yeshua's word are easier to understand. Yan o. Tingnan nyo, all scripture. Sabi nyo nga po, all scripture. Hindi sinabing New Testament lang. Nakakalungkot, maraming church ngayon, New Testament lang ang hawak. Amen ba? Paano maiintindihan yun? Sa Greek pa sinulat yun. Alam nyo ba, ang New Testament, wala namang Yahweh dyan eh. Walang Yahweh dyan. Ang meron dyan, Adonai.
Kasi nga hindi na ginagamit yung Yahweh. Kasi bakit? Sa kaiingat ng mga scribes. Amen po mga kapatid. Kaya hindi mo maiintindihan. Hindi natin maiintindihan. Next slide. Yeshua's words are easier to understand. Mas mauunawaan natin mga kapatid yung sinasabi ni Yeshua. Sa John chapter 12 verse 49. Tingnan niyo po ito . Si Yeshua hindi siya bumaba para magkaroon tayo ng bagong utos. Pero ito kasi ang sinabi niya, for I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say all that I have spoken. Si Yeshua, tagapagsalita lang ng lahat ng inutos ng Panginoon. Paano niya babaguhin ang utos ng Panginoon? Ang sinasabi niya ay ang utos lang din sa kanya ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Matthew chapter 5 verse 17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Malinaw po yan. Tapos ulit po, Paul's writing no longer seem to contradict one another. Kasi minsan akala natin nagsasalu-salungan. Pero sabi ni Pablo, totoo ba si Pablo ay grace lang talaga? Walang law? Hindi. Sabi nga gano'n, Romans chapter 2 verse 13, for it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. Huwag natin kalilimutan, si Pablo na nagtuturo ng grace, nagtuturo rin ng obedience to the law. Pagdating ko mga kapatid, ito ang paborito namin ni Pastor Amin. Di ba? Pinawalang saysay ba namin ng kautusan? Yan, sasagot na kami, hindi! Paborito namin itong talatang ito. Pinawalang saysay ba namin ng kautusan? Dahil sa pananampalatayang ito, hindi. Sa halip, pinagtitibay pa nga namin ito. Amen ba mga kapatid? God's law can be seen as blessing instead of constraint. Mga kapatid, yung Levitical diet, yung Shabbat, yung feast, mga kapatid, hindi siya pabigat. Ako, kilala ko ni Pastora, ang laki-laki ng tiyan ko, nung hindi pa ako kami nagli-Levitical diet. Ngayon, medyo pantay na. Parang naubos lang yung buhok, pero okay na yun. Amen o ba? Mas masigla ako ngayon. Kaya ko maglakad ng 1 oras. Straight po yun. Kasi bakit? Kasi ang tinuturo ng Old Testament, pagpapahalaga sa katawan. Kasi ang iyong katawan ay ang iyong puhunan. Amen o ba mga kapatid? Amen. Tatandaan natin yun. Ang ating katawan ay ang ating puhunan sa paglilingkod sa Panginoon lalo na. Kaya nga po, sabi ng Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. 1 John 5:3, in fact, this is love for God. What is love for God? To keep His commands. And His commands are not burdensome. Pastor, bakit hindi burdensome? Nandiyan ang Holy Spirit. Amen mo ba? Tapos, sa maganda rito mga kapatid, sa Hebrew root, Yeshua is celebrated year-round. Ibig sabihin mga kapatid, na isi-celebrate si Yeshua through feast. Amen mo ba mga kapatid? Amen. Siya ang ating Shabbat. Siya ang ating Passover Lamb. Siya ang ating sinless Redeemer. Siya ang ating first fruit from the dead. Siya mga kapatid ang power. Siya mga kapatid ang babalik. Siya ang hahatol. At siya ang makakapiling natin habang panahon. Amen mo ba? And by the way, ang gospel ay peace. Sabihin nyo nga, Pastor, bakit mo nasabi na ang gospel ay peace? Si Yeshua ay namatay. Kailan siya namatay? Passover. Siya ay nilibing. Kailan siya nilibing? Unleavened. Siya ay nabuhay maguli. Kailan? Amen o ba mga kapatid? Kaya hindi natin maiintindihan ang gospel hanggat hindi natin naiintindihan ang feast. At alam ko, tapos na ho ako. Palakpakan po natin. Tatawagan ko po si George sa sandali kasi kakanta lang po ng isa pastora.